doon sa nilatag niya na statement regarding nagbigay siya ng standard references, tama po. So, hihingi din ako ng standard references. Can you please give me a standard references mula sa mga early Christians na nagturo that the Holy Spirit is not a person? Name one. Name one. Kasi, ito po sa akin, okay. Pagkakalan niya rin kung ano kay standard reference. Okay. Ito po yung katot. Maraming. Dahil ang paniniwala o ang doktrina ng Trinity nag-umpisa na lang 4th century. 1 to 2nd century na ako basahin ko yung binasa ko niya. Yung mga apostol, wala silang paniniwala. Dahil itong doktrina ng Trinity, nag-umpisa lang, nagsimula lang sa 4th century. Okay. Next question, sister, pwede kayo makapalo up dyan. Okay. Sabi mo, walang standard references kayo magbigay. So, how did you know that the Holy Spirit is not a persona kung wala kang maipapakita sa aming standard references? Because you know na yung aral ng Trinity, alam mo yung date. So, kung alam mo yung existence ng Trinity regarding sa persona, you have to know kung sino yung mga early Christians regarding sa starting point na hindi persona ang Holy Spirit, dapat alam din natin yung taon. Hindi tayo pwedeng mag-circulate sa isang topic na walang turo ang Trinity. Wala po, hindi po tayo pwedeng mag-circulate sa isang tanong na from this year, the Trinity, the Holy Spirit is not a persona. The question is, anong taon, sino po yung early Christians na nagturo na hindi persona ang Holy Spirit? Kasi doon tayo nakapit sa doctrines sa mga sinaunang Kristiyano. At gumamit ka po ng standard references ng Catholic Church. So, kailangan din po kayong magbigay sa akin ng standard references ng Catholic Church or ng kahit na anong standard references that the Holy Spirit is not a persona galing sa early Christians. Kasi doon po nagsimula ang ating mga doctrines, whether you are Protestant or not. Hindi, sagot. Okay, sabi mo, sino nagtuturo na hindi po persona yung Holy Spirit? Ang sagot, ito po yung sagot. Sa mga apostolis, yung sa Bible, hindi pa ako nakabasa sa mga apostolis na sila po nagtuturo na hindi po persona ang Holy Spirit. Pero wala pong tinuturo sa kanila na ang Holy Spirit ay persona. Kasi ang Holy Spirit, ako mabasahin ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit, hindi lang isang meaning. Ang ruwa, sa Hebrew, when, bread, parehan siya meaning sa luma. When, bread. Excuse brother, wala man siya mag-Holy Spirit. Ruwa siya. Spirit, ruwa. Dili Holy Spirit. Ruwa siya. Ay, lahi ang distinction. It is ang term na ruwak lang or spirit sa Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit nagtumbok o nag-pinpoint siya sa divine. Ang Holy Spirit, kung inulit sa ruwak kudis. Ruwak kudis. Ang ruwak lagi niya, ang ruwak niya sa Greek, yung pareha siya o disim siya o meaning. Pero lahi ang ruwak kudis. Kung nagiging ka na, gusto na sasabihin niya ang Holy Spirit. Two words man ang ruwak kudis. Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ruwak kudis. Ang Holy Spirit, gusto na siya sa meaning. Sa English. Okay. So, interesting kung sa kayo. Brother, ang kulay ini kaya ang atong panahon medyo limited. Atong i-extend lang gamay. Atong nagagamay extension para sa brother sa Kristiyan. Ang gusto niya, ang ibig sabihin, yung ebidensya. Okay. Inamin niya na walang ebidensya. So, ano usapan natin? Okay. Ito po yung sagot. Ebidensya, okay. Ito po yung sagot. Okay. At babasahin ko yung Catholic Dictionary. Okay, ito yung mga usapan. On the whole, the New Testament, like the Old, speak of the Spirit as a divine energy. Kung divine energy siya, ang power, ang makita siya as a person. Pero wala po siya mag-ingon diha nung nalili sa person. Wala po yun din.
So, ganito na lang, energy. follow up na lang, no, Rio. Yan. Pwede bang ibigay mo yung kahulugan ng persona? Okay, persona. Ako sa karoon ng personification of holy. Nakita mo na ko. Di, persona ang question ni Brother. So, ang persona, nasa instinct. Ang persona, tayo pa. Ang persona, ang iyang personal name, dili sila dili magkahiwalay ang iyang body. Ang iyang personal body, o ang iyang personal name, dili sila inseparable siya. Kung persona, Isa lang. isa lang sila, dili palitan ako. Ang akong name, dili pwede magpula. Pwede Tagalog yung parang naintindihan mo nawa sa Hindi, okay, ito. Yung persona, dapat mayroon siyang personal name. Kailangan mayroon siyang personal name. Yung personal name at yung body niya, hindi ganun magkaswalay. Iisa lang sila. Oh, so yun ang definition. Walang body ngayon, nagkaroon ng body. Spirit, no body. Hindi. Walang body. Ang yung tinawag na persona, Paliwanag ng maayos. Yung na walang body. yung tinawag na Ngayon, persona, biglang nagkaroon ng body. Spirit, walang body. Yung yung spirit spirit, ko lang body. walang body. Ah, Pero may instinct. May instinct. Wala naman tayo, walang question dun. Oo. Walang question na hindi makita yung espiritu. Di ba? Walang body siya. Basta ang person, ang meaning sa person, lagi na siya, na-instinct, na-makita na tao. Follow. Wala. Okay na kung noon. Person Ito. Yung sinasabi mo kanina, yung 4th century, saka na lang nalaman na may 3 persona. Tama ba? Doon na nag-umpisa yung Doon na rin. isa. establish ang doctrina sa Ito yung premise ko. Yung Pilipinas pa, hindi pa nag-exist bago pinangalanan ng Pilipinas. Hindi kasama yan sa... Hindi kasama. Pero premise ko na, Mr. Morales, pag sinabi na, hindi yan kasama sa... okay. Halimbawa Halimbawa lang yun na, dahil sinasabi mo na ang Holy Spirit na yung Trinity Sa 4th century. sa 4th century, hindi mo masabihin na 1st century, yung kapanahunan ng mga apostoles, walang 3 persona dahil nagkaroon na lang ng proclamation noong 4th century. Oh, ito po yung sagot. Dahil to, kasi ito yung pagpatunay na yung mga apostolis, hindi po sila naniniwala na may 3 persona ang isang gitawang na to, amahan o anak. Ang ilang title na Elohim. Hindi po sila naniniwala. Ang paniniwala nila, doon ako sa 14. Ano yung babasahin? Yung mga, hindi naman yung mga Ano mo dyan, yung ebidensya mo? Ano yung ulit sa Wikipedia? Okay, sige. Volume Patayon. 1967, volume 14, page 299. Ano siya? The formulation one God in 3 persons was not solidly established. Certainly not fully assimilated into a Christian life. Ano sa mga apostolis? Yan ang sabi ng apostoles. Oo. Sa panahon sa mga pag-4th century, wala na mga apostolis. Dahil ang sinabi mo kanina, yung mga apostoles hindi naniwala ng 3 persona. Yung binabasa ko ba, yung mga sinasabi ng apostoles, salamat kayo mga igsono. Ituloy natin sa pagbasa. Ning-abot naman ta sa oras yun. Kuwan ni kay Ituloy natin sa pagbasa. pwede last na lang. Pwede last na lang ha. Okay, Last na lang. I-address ko lahat sa kanilang 4. Kung pwede ba, i-address ko sa kanilang 4. ato sang kuwan ni kay namanggoy na natakda na po niya schedule ini IYD. Di ko ta ka-extend sa diyan sa ato ang schedule kay di naman ato. So sa Debate. side sa debate.
So, nakuhaan na ko ang side sa debate. O, nakuhaan na siya. O, 5 minutes. Willing sa discussion. So, bigyan na lang namin kayo ng yung natitirang ilang minuto before magtapos yung inyong mag-present sa ano yan? 5, 10. Alas 5 days, kaya mag-start na po lang itong debate na kauban ni Brother TYD. So, sige sister, pwede na kayong salita tungkol sa pinag-usapan natin ngayon sa 3 persons or ano ba ang paniniwala ninyo tungkol sa Diyos or Godhead. Doon po sa 3 persons, katulad na pinag-uusapan natin regarding sa pag-ikakaroon ng persona ng Holy Spirit, which is in the Divine Trinity, 4th century, or let's say, actually, the 4th century, Tertullian era, nag-start ang doctrines ng Trinity. But yung word na Trinity, parang pangalanan, ang nag-exist na 3 persons ay nag-start ng almost 4th century. Ang doctrines ng Holy Trinity ng Catholic Church, wala pa po itong pangalan. Ito ay pinangaral na ng early Christians ng Catholic Church because only the Catholic Church has the early Christians. Wala pang salitang Trinity, wala pang doctrines, nag-exist na ang doktrina ng Trinity. Yung sinasabi niya po na nagkaroon ng existence ng Trinity, it's not the doctrine but the name. Just like the Catholic Church, we have before, but because of Bishop Ignatius, we have the name which is the Catholic Church, just like the Trinity. The Trinity, the word Trinity, the name Trinity, it wasn't in Christians doctrines because the doctrines of Trinitarian doctrines was original and it was started by the early Christians under the Catholic Church. Yun na po. So, yung ano ko i-address ko sa kanilang apat, yung tungkol sa persona. Yung premise ko sa Juan 14:16 nga iyang ipadala ang balaan nga espiritu aron magatultul sa kamatuoran. Sa apat nila kay nagkalandakas man ang mga panudlo ug managlahi ang panudlo. Kinsa may naghatag og kamatuoran nga unta usa naman ang balaan nga espiritu nga gipadala ni Jesucristo. Una siguro. Di na pwede, di na nato kaya sa time na naapay. Pwede yan nagsala. So, ikaw na lang. So 1 minute. Oo, last 1 minute. Okay. 1 minute lang. Ato na natagal kung